Oo, kasi kanina, may pumasok kanina na INC, ginamit ang aklat ni Casile, kung saan ang Church of Christ daw doon is naka-capital letter. At dahil naka-capital letter, agad siyang nag-ano na yun ay official name. Kaya sabi ko sa kanya, kung official name yun, bakit pa nagpangalan si Ignacio kung may official name na pala? Sabi na, yun ang pinagtataka ko sa inyo. Aba, siya pa yung ano, hindi niya ma-reconcile pero hindi. Kaya tinanong ko siya, o sige, alam ko naman kung bakit yan ang sinasabi ni Casile eh. Pero hiningan mo siya ng clarification, ayaw naman sumagot ng diretso. Go So, ahead. okay, ilabas natin yung mga aklat na ginagamit nila para mag-guide ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya na nabiktima sa ganitong propaganda. Anong mga aklat ang ginagamit nila maliban sa, mag-ingat kayo mga kapatid, kay Father Francis Casile, yung Religion, Doctrine and Practice. Isa-isahin natin ito, no, para aware kayo kung anong mga aklat na ginagamit nila. At bawat mga depensor Katoliko, dapat meron din kayong ganito. No? Dahil alam nyo na yung mga aklat natin ay ginagamit nila laban sa atin. Halimbawa, itong aklat na ang pamagat ay Spirit of Catholicism, alam nyo ba, ginagamit nila ito para patunayan na tayo daw na mga Katoliko ay hindi na katulad sa unang iglesia. Pero maliban diyan, ginamit din nila ang Spirit of Catholicism para patunayan na ang Iglesia ni Kristong inaniban nila ang tinutukoy ng otoridad Katoliko. Halimbawa, pakinggan ninyo. Ngayon, inaamin po ba maging ng mga tagapagturong Katoliko na napakasamang kalagayan pagka ang tao'y nasa labas ng Iglesia ni Cristo? Pakinggan ninyo ang patutuo ng isang sumulat ng aklat. Ang babasahin namin ay The Spirit of Catholicism. Ang sumulat po ay si Carl Adam. Sa page 192 sa Wikang Pilipino ko na po babasahin. Totoong may iisang Iglesia ni Cristo lamang. Ito lamang ang iisang katawan ni Cristo. At kung wala ito, ay walang kaligtasan. Na walang kaligtasan sa labas ng iglesia. Hindi po namin ito pahayag. Binasa lang po natin ang nakasulat sa aklat na ito. Yan mga kapatid, ang galing, no? Pero mag-ingat sa chap-chap na paraan nila. Dahil kung ituloy natin yan, ang tinutukoy na Iglesia ni Cristo diyan, hindi yung tatag ni Felix Manalo, kundi ang Iglesia Katolika. Maliban dyan, matapos nila gamitin yan na sasabihing mismo otoridad Katoliko nagpatunay na ang totoong iglesia ay Iglesia ni Cristo. Kaya, ang simbahang Katoliko ba ngayon ay makilala ba natin pabalik sa unang iglesia ni Cristo? Muling gamitin nila ang aklat The Spirit of Catholicism by Carl Adam. Ito. Ang Iglesia Katolika Romana, nagpapakilalang sila raw ang tunay na Iglesia ni Cristo. Kunin natin sa panukat po ng Biblia. At ayon na rin po sa patutuon ng kanilang mga autoridad Katoliko. Pasado kaya sa panukat na sinasabi ng Biblia, ang dapat na maging turo o aral ay galing sa Biblia o ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Unahin natin ang Iglesia Katolika Romana. Ano po tahasang inaamin ng mga tagapagturong Katoliko
tungkol sa Iglesia Katolika ngayon. Pakinggan natin, babasahin namin ang isang aklat ng Iglesia Katolika. Ito po ay may pamagat na The Spirit of Catholicism. Ganito sinasabi ng aklat. Tinatanggap naming mga Katoliko kapag karaka, nang walang anumang ikahihiya, bagkos may pagmamalaki, na sa anumang paraan, ang Katolisismo ay hindi maaaring ihambing sa unang Kristyanismo, ni maging sa Ebanghelyo ni Kristo. Ito po ang pag-amin ng sumulat ng aklat. O, yun. Di ba? Ang galing, no? Na inaamin na di na natin mahambing sa unang iglesia ni sa Ebanghelyo ni Kristo. Pero alam niyo ba anong nakasulat diyan? May pinutol sila. Kaya mag-ingat sa chap-chap. At out of context ang ginagamit. Bakit? Ano po ba ang nakasulat talaga diyan? Ito po sa The Spirit of Catholicism, mga kapatid. Ito ang bahagi na binasa nila. Ituloy lang natin. We Catholics acknowledge readily, without any shame, nay with pride, that Catholicism cannot be identified simply and wholly with primitive Christianity, nor even with the gospel of Christ. Hanggang dyan lang. Pero, meron palang karugtong. In the same way, that the great oak cannot be identified with the tiny acorn. There is no mechanical identity, but an organic identity. So, yun pala ang konteksto na ang simbahang Katoliko na di na ma-identify sa ngayon dahil gradually develop na tulad sa isang binhi, liso, buto na maliit, yung malaking puno di na ma-identify. Iyon ang tinutukoy ni Carl Adam sa pahayag ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo Kapitulo 13, 31-32. Ito'y tungkol sa talinghaga ukol sa binhi ng mustasa. Isinalaysay niya sa kanila ang isa pang talinghaga na sinabi, ang paghahari ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa. Kinuha ito ng isang lalaki at inihasik sa kanyang bukirin. Pinakamaliit ito sa lahat ng mga binhi. Ngunit, nang lumaki na, ito ang pinakamalaki sa mga gulay at naging isang punong kahoy. Dumating dito ang mga ibon sa himpapawid at namugad sa kaniyang mga sanga. Iyon ang tinutukoy sa aklat na Spirit of Catholicism na out of context sila. Ang isang puno ng malaking kahoy ay di mo na basta-bastang ma-identify galing sa pinakamaliit na buto na pinanggalingan ito dahil lumaki na siya. Pero, galing pa rin yan sa simula. Ganon din ang simbahang Katoliko. Pinutol nila, kaya mag-ingat kayo mga kapatid. So, ayan. Nakita ninyo, ha? Gaano katindi ka manluloko itong mga ministrong ito na ang librong Katoliko pinuputol. Hindi binabasa yung karugtong. Dahil pag binasa mo yung karugtong, ang kanilang paliwanag hindi na tutugma. Ang tawag sa ganyang estilo, fallacy of context to me. So, the more na ginagawa nila yung ganyang uri ng panloloko, the more na maraming kaluluwa ng mga tao ang maililigaw. At the more na maraming kaluluwa ng mga tao ang naililigaw ng mga ministrong yun, the more na malaki ang kaparusahang matatanggap nila sa Panginoon. Dahil hindi naman nila maipagkakaila kay Kristo sa
araw ng paghuhukom. Ang ginawa nilang panloloko sa pamamagitan ng pagputol-putol ng mga konteksto at ibahin ang sentido. Abangan po ninyo sa next nating episode sa punto por punto clips kung alin pang libro ang ginagamit nila para putol-putulin upang lokohin nila ang mga Katolikong nanonood. Ito po si John Do Alabado. Sasabi po sa inyo, kita-kits for the next episode. Maraming salamat po and bye-bye.